Magandang araw Pilipinas, ako po si Ka-Coffee. Ngayong araw November 30, Bonifacio Day. Nakita niyo yung mukhang yan? Yung mukhang yan? Yan. Yang mukhang yan, pugante. Hindi na naman nagpakita sa Department of Justice. Absent. Hindi sumipot, parang si Sara Duterte lang. Si Sara hindi sumipot sa NBI. Itong si Harry Roque, hindi rin sumipot sa investigasyon ng Department of Justice. Preliminary investigation lang yan. Anong nangyari? Bakit? Nasa ibang bansa na si Roque? Or hindi pa ready yung kanilang affidavit? Kaya humihiling sila sa Department of Justice na maurong yung deadline ng pagpapasa nila ng kanilang counter affidavit. Anyari sa inyo? Bakit parang nagiging nagiging kasanayan nyo na yan Pag may investigasyon, hindi sisipot. Si Sara hindi sumipot NBI yan NBI at ang reason marami daw gagawin sa opisina. Si Roque hindi rin sumipot. Obo, yari kayo dyan. Kala nyo walang consequences yung mga pag-absent nyo headline ng Inquirer. Ayan, nabasahin natin. Bago lang din itong balita na to, Ka-Coffee. Harry Roque skips hindi dumalo sa DOJ probe into qualified human trafficking issue. May kaso kasi yan Sinampahan ng kaso yan Sila nila Cassandra Ong Total, yan naman ang panawagan nila, di ba? Hindi natin makakalimutan yan Ayaw na ayaw nila dyan sa House of Representatives kasi politicking lang daw yan Hindi naman daw yan in aid of legislation. Ang sinasabi nila, mag-file kayo sa totoong korte. Ayan na. DOJ lang yan. Pag lumusot sa DOJ yan, akyat ng korte yan. Preliminary investigation muna. Former presidential spokesperson. Biruin mo ganyan yung title mo Dati kang presidential spokesperson tapos nahaharap ka sa patong-patong na kaso. Former presidential spokesperson Harry Roque skipped the preliminary investigation into the qualified human trafficking complaints filed against him and requested an extension to submit his counter affidavit. Sabi po yan ng Department of Justice. Aba, lakas ng loob Nag-request na naman, puro kayo request tatapang ninyo Si Roque nananawagan niya sa mga tao, mag-aklas kayo, punta kayo ng EDSA. Punta ka muna dyan. Kung pumunta siya dyan, edi punta tayo dyan. Yan mo, nananawagan kayo mismo, wala kayo dyan sa EDSA. Kayo mismo, hindi nyo ginagawa yung inuutos sa inyo. May deadline, Ito deadline natin, Ito schedule ng Department of Justice sa preliminary investigation. Hindi kayo sisipot. Delaying tactics yan Justice delayed, justice denied. Hindi pwede yan Siguro panahon ni Digong pwede. Kay PBBM hindi pwede to. Samantala po, si Cassandra Leong has already filed her counter affidavit against the complaint. Against the complaint. Si Cassandra hindi abogado yan. Bakit na-meet niya yung deadline? Itong si Roque, abogado. Maraming grupo ng mga abogado ang hinardan. Bakit hindi nakamit ng deadline? Kasi sinasadya. Delay nila Ka-Coffee. Delay. Si Cassandra nakapag-comply Si Harry Mau hindi. Ginagawa nila ng diskarte yung batas para hindi agad sila mapanagot Pinapabagal nila. Yan yung mga style ng mga magagaling na abogado. Yan ang kanilang estilo. I-delay yung mga hearing. Kasi malaya naman siya nasa labas siya Pero kung nasa loob yan, paspas karipas yan. So, naghain ng counter affidavit, supplemental counter affidavit si Cassie Ong. Ngunit, yung karagdagang mga respondents po sa ating kaso, gaya ni Harry Roque, ay hindi po nag-file. Sabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano sa kanyang panayam sa mga reporter. Ang lakas naman ng loob naman yan at may halong kakapalan naman yan. Tingnan nyo tama ba itong ginagawa nyo? Nilalaro nyo ang gobyerno sa totoo lang May nag-comment nga Binabasa natin yung comment Kasi si Sara, NBI na nagpatawag hindi pumunta. Ang Quadcom, sinuspindi nila. Di ba?
Pinospone nila yung kanilang hearing para makapunta si Sara, hindi rin pumunta. Ano yan? Nilalaro niyo ang gobyerno. Tama ba yan? They are asking for some time. Baka po sa December 3 pa sila makapag-file ng counter affidavit. Ano petsa ngayon? November 30. O, 3 days. Sumirit ng 3 days. Wag na ngayon. Sana, wag nga payagan to kung pwede lang eh. Pero, sige, karapatan naman nila yung humirit yan. Sige, pagbigyan. Pero pag ito ha, December 3, hindi pa rin nakapagpasa yan. Sabi kasi nila, kaya ayaw magpasa niya ni Roque ng affidavit. Kasi baka ma-identify yung lokasyon niya. Mahuli siya eh. Di ba? Siyempre, panotaryo mo yung mga affidavit niya. Saan ninotaryo yan? Di ba? Usually, kung taga saan ka. O kung nasaan ka. Naku po, ma-detect pa ata ang lokasyon. Kaya pa-delay ng pa-delay yan. According to the panel of lawyers, Roque's representative arrived at the preliminary hearing and committed that a counter affidavit will be filed by December 3. It has yet to be confirmed whether Roque himself will appear before the DOJ. Hindi yan dadalo. Si Roque, present siya sa DOJ. Hindi ko nandiyan siya. Siyempre, iraradyo ng DOJ yan. Itatawag yan sa House of Representatives. May existing siyang warrant dyan eh. Ay, di na-aresto siya. Sa utak ni Roque, sa matalinong si Roque, siyempre magpapadala yan ng kinatawan. So, abogado niya, hindi siya haharap dyan. Hindi na-aresto siya. Clavano explained that depending on the outcome on December 3, whether Roque, interesting yan dahil tingnan natin kung saan siya nag-subscribe. Kasi kung nag-subscribe siya dito sa Pilipinas, then malalaman natin na nandito pa siya sa Pilipinas. Kasi may mga bali-balita na lumabas sa yan ng bansa. Though, hindi po confirmed yan, and even yung BI, ang Bureau of Immigration, sinasabi nila, nandito pa raw po yan sa Pilipinas. Ako, tingin ko, nandito pa rin naman sa Pilipinas yan. Yung sinasabi ni Sara na wala na dito sa Pilipinas si Roque, fake news lang yan, nililihis niya lang yan, nililin lang niya lang ka-coffee yung mga issue. Magaling sila dyan gumawa ng issue. Nandyan yan si Roque sa Pilipinas. Andito sa Pilipinas yan. Nagtatago yan. Baka nasa Davao lang yan. If wala siyang ipa-file, then it gives more reason for us to believe na wala siya dito sa Pilipinas. Sabi ni Clavano. Asked if the DOJ will accept the counter affidavit if he refuses to appear before the panel of prosecutors, Clavano responded that it would depend on the temperature of the panel. Nako, paspasan agad yan para maihain agad yung kaso na yan sa korte. Diba? Tapusin agad yung preliminary investigation na yan. Para magpo-post ba yung kaso sa korte o hindi? Diba? Paspasan, wag nang pa-delay dyan. Sabi ni Clavano, minsan pinapayagan nila for justifiable ground. Ngunit hindi natin masasabi yan. Decision yan ng panel of prosecutors. Subjective pala ito. O sana wag payagan. Diba? Na hindi siya pumunta dyan. Para pilitin talaga yan na pumunta siya dyan. Roque's exact whereabouts is currently unknown while he faces an arrest order from the House of Representatives after being cited for contempt and ordered to be detained due to his failure to submit documents that would supposedly justify his sudden increased wealth. Huwag tayong papalin lang dyan. Sana yung panel of prosecutors, huwag niyong paniwalaan yung mga sasabihin dyan sa kanilang affidavit. Diba? Kasi imposibleng hindi lang nakagawa yan dahil napakarami ng abogado yan. Diskarte lang yan. Dahilan na may sakit. Yan na naman tayo Pag may kaso, bigla nagkakasakit Kasi, i-consider ng panel kung valid naman yung kanyang reason bakit hindi siya makakapag-appear or bakit na-delay yung kanyang submission ng counter affidavit. If valid yan, iditanggapin yan. Pero alam, knowing Roque, di ba? Ang style ni Roque, gamitan niya yan ng utak para ilihis i-delay ng i-delay. Modus niya na yan Sana magpayagan. The National Bureau of Investigation on Tuesday has already received unverified information that the former presidential spokesperson has left the country. Hindi yan totoo. Ako, nililin lang kayo ni Sara Duterte. Hindi totoo yan. Sara Duterte herself, a known ally of Roque, also revealed that Roque has already left the country in a press conference on Saturday. Hindi yan totoo. A human trafficking complaints filed against him before the Department of Justice stemmed from his alleged active participation in the operations of the scam hub Lucky South 99 dyan po sa Porac, Pampanga. Yan nagpayaman sa kanya
Nung iniimbestigahan na bakit naging ganyan kakayaman, hindi, sabi niya, nagbenta kami ng lote dyan sa Parañaque. Estate yan, pamana sa amin yan, binenta namin, pinagati-hatian na. Kaya yumaman siya, lumobo, sabi ng House of Representatives. So, kung totoong nagbenta ka talaga ng lote, yung pamilya nyo nagbenta ng lote, then, show us proof na nagbenta kayo ng lote. Nasaan yung patunay na nagbenta kayo? Sabi ni Roque, wala nang kinalaman yan. Wala nang kinalaman yan sa investigasyon ninyo. Hindi nagpasa. Hindi talaga siya nagpasa. Nagmatigas siya, hindi siya nagpasa. Una, wala siyang ipapasa eh. Kasi hindi naman talaga, kung nagbenta man yan, not that significant amount. Galing naman talaga sa pogo yung pera niya. Bigla siyang umangat to. Biglang yaman. Wala kasi siyang ipapasa, kaya hindi na siya nagpasa. Oh, nagtago na lang. Diba? Isa pa ha, sabi ng NBI, yung mga kasali dyan sa press conference na yan, yung hearing ni Sara, yung press conference ni Sara, ang dami nila dyan eh. Isusumpi na din daw lahat. Ano ba si Roque? Para nakita ko si Roque doon, nag-share lang siya. Yari kayo dyan. Di kayo tatantanan. Nako. Sige, manawagan pa kayo ng pagpapabagsak sa gobyerno. See the consequences. Deserve ba nila to? Ako sa tingin ko, deserve. Kasi sila yung nagpasimuno dyan eh. Sila yung nagsimula ng gulo eh. Nananahimik ang presidente oh. Nananahimik ang gobyerno. Anong ginawa nila? Maisog. Matatapang. Kasi, ginamit lang nila yung maisog para early campaigning. Pangampanya na itong mga to. Oh, in-invite si Digong. Si Digong kahit hirap na hirap ng tumayo, tatayo si Digong doon. Magsasalita, Marcos Bangag. Patalsikin si Junior. Yan sinasabi nila Harry Roque. Hindi kayo pinatulan for the longest time. Ilang series of maisog rally pinaggagawa ninyo. Pinatulan ba kayo? Hindi kayo pinatulan. To the point na may isang punto na napuno ang presidente, nagsalita na sa mga pinagsasasabi ninyo. O sinong gumante para sa presidente? House of Representatives. O, harapin nyo ngayon yan. Valid ba yung ginagawa ng HOR? Ng House of Representatives, ng Quadcom? Definitely. Valid. May mga ebidensya sila. Yun ang sagutin ninyo. Huwag niyong ilihis yung issue. Ba? Magaling kayo lumihis ang issue eh. O, yari kayo ngayon. O, sige. Hintay tayo ka-coffee. December 3. Yan ang binigay na palugit ha. DOJ. December 3. Bantayan natin yan. Sana wag nang ipa-extend ni Roque yan. At sana wag nang payagan ipa-extend yan. Again, calling the attention of the panel of prosecutors. Sana po ha, sana. Managot ang dapat managot at wag nang i-delay yan. O siya, yung mga nakikinig po sa atin sa Facebook, nanonood sa atin sa YouTube, Pasuyo na lang ka-coffee. Sa Facebook, madali lang po yan ha. Baka di ba kayo naka-like dyan. Yes, sa taas, nandyan po like or follow. Yan, like or follow sa Facebook. Sa YouTube naman, click lang po ng subscribe. Dyan sa baba, subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon. Libre naman po yan, no? Wala po yung bayad. O siya, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.